Yan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kahombre ko. Kamusta kayo dyan, ha? Grabe naman to. Dura-dura lang po tayo ng plema at mahalaga yon sa may mga hikan tulad ko. Anyway, kamusta ka naman, Norman? Kanina kumakain ako pero kasi mahina internet ko sa baba. Nandito na lang ako sa kwarto chilling. Now, napanood naman ho natin. Actually, abangan natin ng konti, mga kahombre ko. Abang lang ako ng konti dito. 200 watching. Napakabilis. Paano ba ka nga dyan? Ang sarap ng kain ko kanina, no? Nakita nyo? Okra. Tsaka, anong kinain ko? Kamote. Solid. Tsaka chicken breast. Lagyan mo na ako nito, Bim. Hindi ka po, Bim. Dito. Okay. Wait lang. Magpapahilot lang ako sa aking magandang misis kasi hinihiga ako. Normal lang. Kasi hindi ho tayo trilyonaryo. Vicks lang din ang aking gamit, oh. Ay, nako po. Teka lang. Ayan. So sige, tuloy tayo habang nandito ako. Now, mga kahombre ko, ganito yan. Sige, dito. Sa leeg. Hindi, dito na lang. Sige. So, yun, mga kahombre ko. So, bali, ganun ho yan. Ako madalas asikasuhin ako ng misis ko. Pati sa likod. Alam nyo, para akong isip bata sa totoong buhay to. Siyempre, baby ka. Inaasikaso niya ako all the way. Ay, baby. Teka lang, hinihilot pang aking likod ng Vicks. Wait lang. Ay, nako. Wait lang. Okay. Dito na din, siguro. Bigyan na katapat. Hindi, ayoko ng patseto na lang. Mas gusto kong Vicks. Okay. Yun nga, mga kahombre ko. So, wait lang. Bukas ako may upload, mga kahombre ko. Mga 7 p.m. bukas. Wait lang, ha. Belo lang, para maganda. Wait lang. Wait ka lang dyan. Yan. Okay na. Thank you. Okay, thank you. Okay. So, yun nga, mga kahombre ko. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na natuloy nga ako kanina ang PI, so preliminary investigation yon sa ikinaso sa kanya noong negosyante na kanyang binanggit na may-ari daw di umano ng aking challenger. Hindi ko nalang sasabihin kung sino yon, mga kahombre ko, kasi no point, dapat may surprise. At gusto namin manggaling mismo sa bunganga niya kung sino yon. Okay? Pero wag niyo kakalimutan kasi alam naman na ng lahat na nakapangalan daw, di umano, yung challenger ko sa nagngangalan na ang apelido ay Lopez. Tama? Sige na lang. Now, ito hong tao na ito, yung kaninang ka-PI niya, ano yan? Ka-preliminary investigation niya. Pangalawa na po yon, mga kahombre ko. So, next to nun, automatic warrant yon. Tansya ko, ha. Tansya ko, ang resolution niyan, positive. Alam nyo kung bakit, mga kahombre ko? Kasi alam nyong lahat yan. Isang negosyante na maedad, no? Na dinamay niya, nilabas niya ho, ang pangalan. Publicly. Hindi lang ho yun. Nilabas niya rin yung address. So ano ang i-expect nyo? May lusot ba siya sa kaso na yon? Siyempre wala. Mahirap yon. Itong negosyanteng maedad na ito na nabanggit niya ang name at ang address, ay na-offend. Kasi may-ari ho siya ng malaking negosyo. Malalaking negosyo. At hindi ho uubra. At hindi ho ito tulad ng mga nakatunggali niya noon. Yung mga nadenggoy niya, di umano, na mga negosyante noon. Ay hindi ho. Ito talaga ay literal na dragon ito, mga kahombre ko. Okay? So,
good luck, man. Alam niyo mga kahombre ko, eto lang yan. Sa tinagal-tagal ko na sa social media, isipin nyo, 17 years old pa lang ako, nasa SOCMED na ako. And now, ilang taon na ba ako ngayon? Ilang taon na nga ba? 34. 17 ka pa lang nagpakita. 17 ka pa lang nung nagpakita ka ng bayan. Putang ina mo. Baliw. Anyway, man. Anyway, 34 na ako ngayon, mga kahombre ko. So, 35 na ako this year. Tangin ng bayag yan. Anyway, so, sa tinagal-tagal, ang tagal na natin, mga kahombre ko. Grabe, ilang taon ho yun, di ko na mabilang, no? Kayo na magbilang. So, ganyan katagal ang fanbase ni Makagago What's Up Man na watak-watak back in the day. Ngayon, iba na fanbase ni Makagago. Alam niyo yan, mas malakas na ngayon tayo. Pero back in the day, ganito lang din ang content ko, naka-live lang ako. Di ba? Naalala nyo naman lahat yan siguro. Madalas ako nababan sa Facebook. Anyway, mga kaombre ko, sige na. Abanti ho tayo. Now, dumating na tayo sa point. Ito, OFW, kabiyahero. Oh, yes. Mag-react kayo ni paring JB Tan Vlog. Go! Dapat. Kasi hindi ko rin alam ba't kayo tumitigil sa pagbablog. Tuloy nyo lang yan. Tuloy nyo ang buhay nyo sa vlog. Go! Mataas na engagement yan. Makagago What's Up Man versus FLM. Chance nyo na yan. Kasi mas puputok yan ngayon. Dahil magkikita na talaga kami. Talagang, mga kahombre ko, sige, abante muna tayo bago ako magkwento ng kung ano-ano pa. Kasi baka wala na akong makontent. Makwento ko na lahat sa inyo dito. Anyway, sa tinagal-tagal ko na ho sa social media, sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng gantong kabaliw na tao. Maliban lang sa sarili ko. Kasi si Makagago What's Up Man back in the day ay mas malala pa sa tao na yan. Alam niya yan, mga kaombre. Alam niya yan. Kung meron talagang mga legit na OGs dito na talagang sinubaybayan ako, alam niya yan. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Di ba? Talaga hong walang hiya talaga si Makagago. Totoo yun. Now, nagulat lang ako, no, na kahit papano may taong medyo lumapit sa internet. Kasi mga kahombre ko, hindi naman ako scammer. Alam niyo naman yan. I don't need it. Alam niyo, hindi ko kailangan yan. May pera tayo. Alam niyo na yan from the start. Di ba? So, hindi ko yan kailangan. Syempre, siya, may mga kinakaharap siya ng mga medyo mas mabibigat. Allegedly pa rin naman yan, di ba? Na-scammer siya. Na-acquit nga daw siya, di ba? Lately, pero, kung ano sa tingin niyo, yun na yun. Di ba? Anyway, mga kahombre ko, humarap po siya sa tao na ito. Uulitin ko lang, ano bang kaso niya dito? Binanggit niya, publicly, ang pangalan nito, at address nito. No, napakatalino talaga ni Kula. Paano mo lulusutan yan? Ha? Anong ipapaliwanag mo sa korte? Yung paliwanag mo na hindi pwede magmura. Ganun ba? Ipapaliwanag mo na allegedly, yan ay kasabwat. Dahil accessory daw. Accessory ha, hindi accessory. Accessory of the crime yan, yung kotse na yan. Kasi pinuntahan kita sa bahay mo. Hindi mo nga ako pinapunti, hindi mo nga ako pinapasok. Sabi mo sa guard, wag. Diba? So, nasa labas ako ng subdivision. Diba? Kumagat ka kasi sa kalokohan ko. Yan tuloy. Diba? Ako ho ang biggest na debater sa balat ng social media. Hindi ko na nga lang masyadong ginagawa ngayon. You know this, man. You know the rules. Kas, di ba? Naalala nyo naman siguro yung mga ganyan salita ni Makagago. What's up, man? Man, alam nyo yun, ako ho ang biggest ever na baiter sa social media. Alam nyo, history na yan, lalo na last year. Huwag nyo kalimutan. Last year pala yun. Di ba? Dami natin na bingwit na mga influencer noon. Wala nga. Kaso sila eh. Ganun talaga. Di ba? That's Makagago What's Up, man, for you. At ilang beses ko yung ginawa kay Kula. Well, I am very happy. Sige. Abante. So, kinasuhan siya. Anong isasagot niya? Marahil hindi. Wala. Mahirap hong sagutin yung kaso na yun. O ikaw man, lumugar ka. Papaano yan?
'Di ba? Isang negosyante na walang kinalaman sa lahat ng ito, binanggit mong pangalan at address. Paano mo yan how do you even how would you even think na ilaban yan? Paano? Anong ipapaliwanag mo sa korte? Bakit mo binanggit ang pangalan ng negosyanteng matanda na ito? Why? Ano isasagot niya? Tulad kanina, nakaganto. Mga kahombre ko, mukha ho siyang kawawa. Sobra. Wala lang ako doon. I was busy. Meron ho akong mga ka-meeting. At dahil ho sa mga meeting na yan, meron akong maganda sorpresa sa inyo. Very soon. Ayun ang hinihintay ko. Yes. Alam nyo, magiging proud kayo sa akin. Hindi nyo maiisip o hindi nyo naisip Oh my gosh, I'm so excited. kahit kailan kung sino ang makakasama ko. My God, man. Kahit kailan di nyo maiisip yun. Crazy. Relax, man. Norman Gusgusin. Man, ako kasi Norman, iba kasi galaw ko eh. Umaalis ako o nagpapakabisi ako pagka meron negosyo, pagka meron bagong opportunity, meron mga taong matataas na pwede kong makilala. Hindi ako nababa sa libelo. No point. Kasi yun ang aking ideology. Kasi kapag bumaba ako ng libelo, hindi ako matututo. Sayang ang oras. Kaya lagi akong yung matataas na tao, maiedad na tao ang aking mga sinasamahan. Okay? So, yun ang aking naging araw ngayon. Ang tanong, mga kahombre ko, ano ho ang naging araw ni Norman today? Umaga! NLEX. Diba? Nasa NLEX ka, diba? Doon ka nga natulog. Ang baho. Baho! Kakwento ko sa inyo yung baho na yan. So, wait lang. Pangalawa, after nun, sabi niya, pupunta ako sa Supreme Court. Punta. Di ba? Pagkatapos nun, pumunta ho siya sa Parañaque. Napahiya ho siya sa aking pamilya. Oo, grabe. Sabi ko sa'yo, Norman, hindi ka uurungan ng aking pamilya. Hindi ka uurungan ng mga Lopez-Lopez na yan. Hindi ka uurungan yan. Pag-aaksayan ka ng oras dyan, Norman. Promise, man. Madami yan. Napakarami yan dyan. Ubus ka talaga dyan, boy. Promise, man. Wala. It's over for you, man. Wala. Wala kang magagawa, man. Tapos ka, tuspok ka talaga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diba? Dapat, sa yabang ng bunganga mo, kaya mong backupan. Bakit kanina, sinabihan ka harapan na mukha kang bayag, wala kang nagawa? Yun ang tanong. Ba't wala kang nagawa nung sinabihan ka sa harap ng prosecutor na mukha kang bayag? Bakit? At wala siyang pera. At sinabihan ka pa na wala kang pera. Mukha kang bayag at wala kang pera. Sakit no, Norman? Wala ka man lang sagot? Hindi ba sabi mo pag-uuntog-untogin mo yung mga tao na yan? Putya, nandun na lahat kanina. Wala ka namang ginawa. Nagmadali ka nga eh. Yung hakbang mo, pang olive oil yung hakbang mo. Putragis ka? Napakahaba ng hakbang mo. Dinaigo pa si olive oil, no? Di ba? Hindi niya kasama si Casper kanina, mga kahombre ko, sa Parañaque. At kahit kasama mo si Casper, same pa rin. Sa susunod nga, Norman, suggestion ko sa'yo, isama mo yan. Kasi yan talaga ang pwedeng sumalo ng hagupit ng sapak ko sa'yo. Yan si Casper. Kailangan mo isama yan. Kasi you'll be in big kahihiyan pag di mo sinama yan. Ikaw ang sasalo ng lahat ng galit ko. Promise, man. Totoo yan, Norman. Alam niyo, mga kahobre ko, wala ako sinabing kasinungalingan all my life. Nung bata pa ako, naikwento ko naman yan, diba, sa rise and fall ko. Pero sa inyo, mga kahombre ko, kung meron man, binawi ko na lahat yan. Mark my words, man. Tinatanong ko sa mga abogado ko kung ano yung magandang way. Kapag nag-live ako,
lahat ng way may kulong eh. Lahat ho ng way na naiisip ko may kulong kung sa personal magkita kami. So, pero naisip ko naman, mga kahombre ko, normal lang. No? Ano lang, joke lang to. I mean, sa side na magaan lang to. Sa side ng makagagawa sa amin na luma. Kapag sinapak ko naman tong tao na to, nalaglag ang nguya-nguya niya, no? Siyempre, nawasak yung ilong, tangina, hinedbat ko pa, dumugo ang mata, I don't know. Talagang makapal talaga, no? So, bugbog sarado yung muka. Ang kulong ko doon, as per my attorney, ay 2 araw. Siyempre, may bail siya, so physical injury yun. So, lahat ng yon ay gagastusan ko siya sa ospital. Naisip ko naman, kung 2 araw akong makukulong, sure naman hindi naman yan makakapag-live. Kasi pwede ba naman niya mag-live na walang ilong, kulang ang ngipin, di ba? Kasi kung magpapakulong rin lang ako, talagang gagawin ko na yon, di ba? Kasi same lang yan eh. Slight physical injury or physical injury, same lang ho ng bail yan. Di ba? Ito naman, sa magaan lang, mga kahombre ko. I mean, nagbibiro lang naman ako dito, okay? Kaso, tingnan natin kung ano mangyari pag naka-live na ako, di ba? Pero, sa birong side lang ho ito, no? So, hindi naman ho yan makakapag-live at makakapagyabang. So, hindi ko alam, no, kung shall I do it for the vibe? or wag na lang? Ewan ko, man. Minsan, naisip ko, sana nakaharap ko itong tao na ito nung wala akong pamilya. Yung dating ako. Kasi talagang mga kahobro, talagang literal to sa akin, man. Marami na ako napatunay sa internet. You know this, man. Hindi naman ako aabot sa ganito kung hindi nyo naman ako mamahalin siguro, di ba? Kung ako ganun-ganun lang. May something incredible in me. And minsan bumabalik yon, mga kahombre. Minsan bumabalik yung katarantaduhan na yun. Okay? Anyway! Kaya doon naghagdan kasi ang bagay ng elevator. Ah? Kaya naghagdan ang bagay ng elevator. Oh, yun? Madali siya. Ayun pala eh. Naghagdan ka. Kaya sa bagal na elevator, kabado ka talaga. Yun. Magbabasa lang. Hindi, ano pa ba? Meron pa ba akong di nakwento? Mukhang baya. Grabe yun, mga bro. Sakit nun, ha? Napakasakit ho nun. Sa harap pa. Pagbaba daw niya, di ba may tinawagan siya, tapos sinabi niya, abangan niyo ako sa lobby. Ganun daw, tapos nagmadali bumaba. Pagdating daw, di sinundan nila, tapos pagtingin nila, ang bilis daw tumakbo din sa sasakyan niya. Hindi man siya inintay sa lobby. So wala talaga siya kausap. Ayun naman pala. So, wala ka naman palang kausap. Di ba? So, wala, di ba? Pero, mga kahombre ko, actually, wala na ulit akong maikukwento sa inyo kasi mawawala na ho ako ng content bukas. Abangan nyo na lang yan. Pero mga kahombre ko, meron akong sorpresa sa inyo. Yung meeting ko kanina, at lalong-lalo na mabigat yung meeting ko sa Thursday. I really think na may mabigat ako na content sa inyo sa Friday. I really think so. I think ito na yung biggest ever content ko. Dito kay Norman Mangusin. Hindi ko rin inakala, no, na kaya kong umabot sa tao na to. My God. Hindi ko inaakala. Yun lang. Mga kahombre ko. Sabi ng aking sister-in-law, hindi nga pumasok sa sasakyan sa City Hall. Sa malayo nagpark. Ikaw naman, malamang hindi yan pumasok dyan kasi napakalaki ng sasakyan niya tas karag-karag pa. Di ba? Anyway, I think yun na yun, mga kahombre ko, no?
Boss MG, kanino ka nilambutan ng tuhod? Kay Kulaong o sa mga rapper na binangga mo? Kahit saan banda, mga kombre ko, wala akong kinakatakutan kundi yung misis ko lang. Okay? Yung misis ko kasi, terrible magalit yan. Nako, malupit hong aking asawa, mga kombre ko, no? Kaya nga niya ako napabait, di ba? Mabait na ako ngayon, kaya hindi ako magpapakulong. Hindi ho ako magpapakulong, huwag kayong mag-alala. Pero syempre, depende na natin sa init ng sitwasyon kapag nangyari na, di ba? Pero, may mas sorpresa ako sa inyo. Basta, alam nyo, excited na ako. And actually, naiiyak-iyak pa nga ako kanina eh. Yes. Man, pag nalaman nyo to, my God, million views to sa YouTube. Sa inyo ko na agad sinasabi. Guys, mga kahombre ko, may nangyayari na talaga. Kulaong, suggestion ko sa'yo, magpakulong ka na lang. Hindi ka talaga namin tatantanan. Ikaw nagsimula nito. Huwag na siya mag-aksaya Wala. ng mga utang-utang. Huwag ka na mag-aksaya mangutang. Kasi uubusan talaga. Uubusan talaga kita, boy. Uubusin ko talaga lahat sa'yo. Ipagdasal mo na yung mga ikinaso mo sa akin, ha? 179 or 172? 179. 179 counts sa Isabela. Ipagdasal mo na ang resolution nun ay pabor sa'yo. Kasi pag hindi, kwentas klaras tayo sa danyos. Ubos. Tuspok ka talaga. At perjury ka, boy. Ipagdasal mo yan, ha? Gabi-gabi. Ipagdasal mo na talagang Diyos ka doon. Diyos ako doon. Oo. Diba sabi mo? Kikilitiin kita. Siguraduhin mo, totoo yun. Kasi pag hindi, prepare yourself, man. Dami ulit kasong lilipad sa'yo. Sabi ko na, pagsasaksayan ka talaga namin ng pera, ng oras, kasi pinagkakakitaan kita eh. Alam mo yun? At saka para may laruan din. You're just a toy, man. I'm a freaking toy you. Alam mo yun? Di ba sabi mo, hindi mo ako iiwan? Sinabi mo yan. Hindi kita iiwan kasi gago ka. Tutuparin ko yun. Hindi kita iiwan hanggang sa dugo na ang lumabas sa gatas mo. Sa susunod. Hindi kita iiwan. Ano sa tingin mo iiwan kita? Milyon-milyon kinikita ko sa'yo? Baliw ka ba? Di kita titigilan, man. Oops, bumabalik na naman ata yung pagkatarantado ko, ah. Naalala nyo ba yung old me? Kaso wag na yun. Wag na tayo doon, mga kahombre ko. Alam nyo yun. Baka mamaya yan eh, kung ano-ano lang masabi ko dito, mabaliktad pala. Di ba? Ayun lang. Ayun lang, mga kahombre ko. Yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kahombre ko. Ako na yung mga taga-office. Sila Ivy, si Camille, si Go, ikaw na mag-shoutout. ayun na, na-shout out. Okay. Nanonood Yan. ako sa'yo eh. Saka X10 family nanonood din sa'yo. Ayos pala eh. Nagpadala sila ng ng sandwiches ngayon. Nasaan yung sandwich ko? Papunta na. Nice. Sinrit tayo ni Mami. Ayos, mami. Hindi kita iiwan. Kasi gago ka. Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang. Okay. Mga kahombre ko, kalimutan nyo na yung sinabi ko. Joke lang yun. Basta ito, tandaan mo, Norman, hindi matatapos ang laban na ito. Talagang uubusin kita, boy. Uubusin talaga kita. Talagang uubusin kita, man. Ubus ka talaga. Gets mo? Tangin. Ganto ka, oh. Kain ka, parang Nova.
Iyon. Dura mo yan. Iyon. Yaan mo. Baho. Putang ina mo nga, no? De, joke lang, no ba naman to? Grabe naman kayo. Di ba? Yun lang. Yun lang mga kahombre ko. So, bago pa tayo magyabang ng kung ano-ano, mag-angasan ng kung ano-ano, parating yung tandaan na tayo ay iisa lang. At kayo, ang mga masugid kong mga kahombre. Sa ngayon, MG, medyo interesting to. Update nga ulit kay Yoshi. Nakakamiss din mga video mo doon. Sino yun? Sila Kastama. Huwag muna natin bigyan ng problema sila Kastama. Kasi lulong na yung tao na yun. Okay? Dami ng problema. Nun, yahan mo na siya. Manahimik yung hinayupak na yun, mga kahombre. Yahan mo siya. Focus muna tayo kay Gusgusin. Yan ang mahalaga. Ayun lang. Mga kahombre ko. Magandang gabi. Kain pa nga ang baho. Okay. Tangina, ang pangit ko naman. Alam niyo mga kamro, ang pangit ko na mag-trash talk ngayon. Dati, ganda kong mag-trash talk. Ang pangit ng trash talk ko, bumabalik sa akin. Wag na, tangina mo. Good night! One love! Good fucking vibes, man. See you tomorrow, man.